Ituloy natin ang ating pag-aaral sa Book of Hebrews. Ano nga ba ang reason bakit isinulat ito, ang book na ito? Ang book na ito'y isinulat upang hikayatin ang mga Kristiyanong Hudyo, kasama na rin yung mga dumadalo sa church, na huwag silang bumalik sa old system. Dapat sila magstay sa ating Panginoong Jesus. Ngayon, doon sa mga nakaraan na pinag-aralan natin sa chapter 2, ang presentation mismo ng author ng ating Panginoong Jesus ay higit pa kaysa sa mga anghel. Ang ating Panginoong Jesus ang final revelation ng Diyos. At sa Book of Hebrews chapter 3, ipinakita mismo ng author ng ating Panginoong Jesus, hindi lamang siya higit sa mga angels, kundi siya ay higit kaysa kay Moses. Mas dakila siya kaysa kay Moses. Kaya kung ang mga Israelita ay hinatulan ng Diyos, dun sa panahon mismo ni Moses, yung mga kasama ni Moses na lumabas sa Egypt, sinasabi ngayon ng author, kung ang mga taong ito nahatulan sila because of their unbelief, mas lalong seryoso ang warning ngayon dahil mas dakila ang Panginoong Hesus kaysa kay Moses. So, ituloy natin ang ating pag-aaral sa Lesson 2, Part 2, Respond to God's Voice today. Na kung saan ay magfo-focus tayo sa verses 9b to 11, na ang passage na ito ay makikita natin ang warning ng Diyos sa mga Israelita sa wilderness. Na ang generation na kasama mismo ni Moses na lumabas mismo sa Egypt, narinig nila ang salita ng Diyos, nakita nila ang mga gawa ng Panginoon, pero pinatigas nila ang kanilang mga puso. So maliwanag ang word ng Panginoon sa kanila, pero ang problema, hindi sila tumugon ng tama. Kaya dito, tinatanong ng salita ng Diyos, o ang tanong natin ngayon ay, ano ang nangyayari kapag patuloy mong naririnig ang tinig ng Diyos, pero palaging nadidelay ang obedience mo. So ang Hebrews ay malinaw na ang Panginoon mismo ay nagsasalita. Pero ang problema, hindi pinapakinggan ng maraming mga tao. Na kailangan dapat natin itong, hindi lang hanggang pinapakinggan natin, dapat naroon ang tugon natin ng mayroong pananampalataya. Kaya habang pinag-aaralan natin etong passage na ito, ang verses 9b to 11, makikita natin ang response ng maraming mga tao na kung saan, i-check rin natin ano rin ang aking naging tugon. Na dapat ang tugon natin ay hindi lang hanggang sa emotional agreement or intellectual understanding, kundi kumusta ang aking puso? Kumusta ang posisyon ng aking puso? Hindi lang basta ako nakikinig, kundi paano ako nakikinig sa sinasabi ng salita ng Diyos? Naniniwala ba ako? Mayroon ba itong pananampalataya ang aking tugon sa kanyang sinasabi? Or emotional lang? Or hanggang sa intellect lang? Yan yung presentation mismo ni James. Kung bakit sinabi niya kung ano nga ba ang saving faith. Kasi maraming mga tao that time, hanggang sa emotion lang sila. Hanggang sa intellect lang sila. Pero hindi umabot na kung saan inilagay nila ang kanilang tiwala kay Jesus at sa kanyang finished work. So what happens when we fail to respond to God's voice today? Number 4, we remain unchanged despite witnessing God's works. Ano ang sinabi ng 9b? And so my works for 40 years. So anong context nito? Ang context nito ay ang Psalm 95 na ni-recall mismo ng author ang experience ng Israel sa wilderness. Pagkatapos na sila ay na-deliver from Egypt. In that 40 years, ano ang nangyari? Ano ang ginawa ng Diyos? Patuloy na kumikilos ang Panginoon, patuloy na gumagawa ang Diyos sa kanilang kalagitnaan, pero ano ang ginawa ng mga Israelita? Sa kabila na nakikita nila ang ginagawa ng Panginoon, consistent na hindi sila nakinig sa Panginoon. Consistent na hindi sila nagtiwala sa Panginoon. Sa kabila na nakita nila na hinati ng Diyos ang Red Sea, pinapakain sila araw-araw ng Panginoon ng mana,
uminom sila ng tubig mula sa bato, nakita nila ang presence ng Panginoon sa pamagitan ng fire, na kung saan naroon ang wall of fire, pillar of fire, ang cloud ng Panginoon, para hindi sila mainitan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ano ang nangyari sa kanila? Mayroon bang pagbabago sa mga taong ito? Kahit sa kabila ng ginawa ng Diyos, hindi sila nagbago. Ibig sabihin, hindi problema ang kakulangan ng evidence. Kasi ginawa ni Lord ang lahat eh. Everyday nararanasan nila ang presence ng Diyos. Everyday nararanasan nila ang protection ng Diyos. Everyday nararanasan nila ang provision ng Diyos. Pero walang transformation sa mga taong ito. So ang emphasis mismo ng author ay hindi lang doubt, kundi ang persistent unbelief at rebellion ng mga Israelita. Kaya ang tanong ay, bakit may mga tao na kahit nakita nila ang gawa ng Diyos, hindi pa rin nagbabago? First, because exposure alone is not enough to produce faith. Hindi automatic na ang exposure ay magpo-produce ng faith. Kung pansinin ninyo, ang chapter 4, verse 2 ng Book of Hebrews, narinig nila ang salita ng Diyos pero hindi sila tumugon ng may pananampalataya. So kahit narinig nila, kahit nakita nila ang mga gawa ng Diyos, walang personal na pagtitiwala ang mga Israelitang ito. Hindi sila nagtiwala sa Panginoon. At dahil doon, hindi makikita ang transformation sa kanila. Kahit araw-araw ang miracle, hindi pa rin sila naniwala sa Panginoon. Actually, makikita rin natin ito in New Testament. Maraming mga miracles ang ginawa ang Panginoong Hesus nung siya ay nagkatawang tao. Ang mga bulag nakakita, ang mga bingi nakarinig, ang mga pipi nakapagsalita, ang mga pilay nakalakad, lahat ng uri ng mga sakit at karamdaman gumagaling, ang mga inaalihan ng masasamang espiritu ay nakalaya. Pero anong naging tugon ng marami? John chapter 12 verse 37, kahit na nakita ng mga Hudyo ang maraming himala na ginawa ni Jesus, hindi pa rin sila sumampalataya sa Kanya. So hindi dahil sa nakita na ang himala ay tumugon ng may pananampalataya ang mga taong ito. Napansin ninyo, consistent ito eh. From generation to generations, maraming mga tao na kahit nararanasan nila ang pagkilos ng Diyos, kahit tinugon sila ng Panginoon sa kanilang mga panalangin, pero ano ang naging tugon ng kanilang puso? Unbelief. Nagrereklamo. Pag mayroong need, nagdadoubt sila sa Diyos, nagrereklamo sila sa Panginoon. Ganon ang nangyari sa mga Israelita. Ganon din ang panahon ng ating Panginoong Hesus nung siya'y nagkatawang tao. Pinili ng mga tao ang hindi maniwala, ang hindi manampalataya. Kaya maliwanag ang principle. Miracles can reveal God and confirm His work, but they are not a substitute for saving faith in Him. Ang tugon pa rin dapat ng tao sa mga ginawa ng Panginoon ay pananampalataya. Madalas, ang tingin ng tao kasi, kaya hindi sila nananampalataya sa Panginoon dahil para sa kanila, ang mga ginagawa ng Diyos na mga pagpapala, na mga miracles, ay deserve nila. Kung yun ang ating pananaw sa buhay, then kailanman hindi ka talaga tutugon ng mayroong pasasalamat. Hindi ka talaga tutugon ng mayroong pananampalataya. Kasi nga, feeling mo, deserve mo ang lahat. Kaya walang transformation talaga ng puso. Second, because familiarity can weaken spiritual sensitivity. Habang tumatagal, ang mga Israelita nasasanay na sa mga miracles. Yung dati, gulat na gulat sila sa miracle na ginawa ng Panginoon. Naalala ninyo yung isang time na sinend ng Panginoon si Moses at pinagsama-sama niya or pinatawag niya ang lahat ng mga leaders doon mismo sa Egypt ng mga Israelita. At anong ginawa mismo ni Moses? Binaba niya ang kanyang staff at ito'y naging ahas. Ano ang naging tugon ng mga leaders? Hindi ba sila ay namangha? Sumamba kay Yahweh, nagpasalamat kay Yahweh. Kasi nga, naranasan nila milagro ng Panginoon. Pero nung nagtagal, nasanay na sila sa mga miracles ng Diyos. Yung dating ikinagugulat nila, yung dating kinatatakutan nila in a good way, ay naging normal na lamang sa kanila. Bakit? Dahil nawala na
ang sense of awe nila sa Diyos. Nawala ang kanilang reverence sa Panginoon. Instead na lumalim sila sa kanilang relationship sa Panginoon, instead na magkaroon sila ng pananampalataya or ilagay nila ang kanilang pananampalataya sa Panginoon, naging reklamador ang mga taong ito. Na dapat lumalim ang kanilang pagsamba sa Panginoon, naging reklamador sila. Yun ang sinabi ng kanyang salita in Numbers chapter 14 verse 2. Sila'y nagreklamo ng nagreklamo. Yun ang danger ng familiarity. Sa papaanong paraan na ganito nahulog ang maraming mga dumadalo sa church ng Panginoon. Na nagkakaroon tayo ng over-familiarity sa Panginoon. Halimbawa, ang MC at sinabi niyang tayo'y manalangin at tayo'y palakad-lakad, yon ang danger ng familiarity. Wala na ang sense of awe, wala na ang reverence, wala na ang honor sa Panginoon. And paano tayo magsasabing amen sa panalangin kung hindi natin pinakinggan yung prayer? Anyway, una sa lahat, ang salitang amen ay title ng ating Panginoong Hesus. Isa sa mga title ng ating Panginoong Hesus. Second, ang amen ay nakikiagree ka. So how come nasasabihin nating amen kung hindi tayo nakikinig sa panalangin? Paano tayo makikiagree sasabihin natin, amen, amen, kung hindi tayo attentive? Kaya kailangan ang mga anak ng Diyos, ang mga mananampalataya, bumalik ang kanilang pag-honor sa Panginoon. Maaaring sasabihin natin, tatay ko naman ang Diyos, dahil yun naman ang sabi ng Bible. Yes, yun ang sinabi ng Galatians and Romans. Ang tawag natin sa Panginoon ay Abba, Father. Ngayon, bakit Abba, Father? Ang Abba ay Aramaic, na ang ibig niyang sabihin ay Father. Na sa panahon natin, yan yung tawag nating Daddy, Erpat, Papa. Ang Father ay title. So bakit Abba Father? Una sa lahat, pag sinabi nating Abba, tawag natin sa Diyos ay Daddy, Papa, siya ang aking tatay na nasa langit. Usapan ay ang intimacy, ang closeness, ang ating relationship sa God the Father. Ano naman ang Father? Usapan dyan ay ang title. So ibig sabihin ay ganito, na bagaman siya ang aking tatay, hindi nawawala ang aking reverence and honor sa Diyos. Bagaman malapit ang aking relationship sa Kanya, hindi ko hahayaan na magkaroon ng over-familiarity. Hindi mawawala ang sense of awe sa Panginoon. Yun ang naging problema sa mga Israelita, na wala ang sense of awe. Dahil para sa kanila, deserve namin to eh. Kaya pag mayroong need, magrereklamo sila, then ibinigay ng Diyos. Then gagawin nila, patuloy pa rin yung cycle, magrereklamo sila sa Panginoon, magre-rebelde sila sa Panginoon, magda-doubt sila sa Panginoon. Wala ang kanilang pag-honor, wala ang sense of awe. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Jesus in Luke chapter 8, verse 18, take care how you hear. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Hindi lang basta't nakikinig, kundi papaano ka nakikinig. Paano tayo nakikinig? Naririnig ko lang ba ang tinig ng Diyos? Or tinatanggap ko ito ng buong puso? Dahil sinabi ng kanyang salita, makinig ang may pandinig, pakinggan ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. So tuloy-tuloy na nag-i-speak ang Spirit ng Lord sa kanyang church. Pero paano tayo makinig? Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesus, take care how you hear. So balik tayo sa story na ito. Ito ang naging delikado sa mga Israelita. Dahil sa lagi nilang nakikita ang miracle, nararanasan ang miracle. Nung una, gulat na gulat sila dahil paglabas nila, merong mana. Pero nung mga sumunod na araw, sumunod na buwan, sumunod na taon, anong ginawa nila? Nagreklamo sila sa Diyos. Puro mana, 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 mana. Kasi feeling nila, deserve kasi nila yun eh. Dapat lang ibigay sa amin ito ng Diyos. Dapat lang kaming pagpalain ng Diyos. Dapat lang kaming protektahan ng Diyos. Dapat lang i-provide ng Diyos ang aming pangangailangan. Kaya yan ang problema sa familiarity.
Kaya dahil sa familiarity, nawawala ang sensitivity. Hindi na sila easily convicted, hindi na sila responsive, kasi feeling nila, alam na nila yun eh. Alam ko na naman, bebless ako ni Lord bukas. Alam ko na naman, meron kami pagkain bukas. Kaya mga kapatid, kailangan wag mawala ang sense of awe sa atin. Amen po ba? Pangatlo, because God's revelation can be received without surrender. Ito ang pinaka-core ng issue. May revelation pero walang surrender itong mga Israelita. Hindi sila ignorante. Nakikita nila, na-experience nila, at alam nila ang katotohanan. Dahil mismo ang Diyos ang nag-i-speak sa kanilang kalagitnaan. Pero ano problema? Ayaw nilang mag-submit. Isang halimbawa dyan nung nandun sila sa Kadesh Barnea, kitang-kita na nila ang promised land. At ang sabi ng Panginoon, it's time to possess ang promised land. Sige, pasukin na ninyo. Sakupin na ninyo. Sagana ang lupain. That is in Numbers chapter 14. Pero nung sabi ng mga leaders, ano kayang gawin natin? Mag-send muna tayo ng spies. At tingnan nga kung talagang matabang lupa, sagana ang lupain. Kailangan i-spy muna ang promised land. Maliwanag sabi ng Panginoon, kailangan na ninyong pasukin. Sagana ang lupain na yan. Pero nag-alinlangan pa rin ang mga leaders. So anong ginawa nila? Nag-send sila ng 12 spies, and for 40 days, nilibot nila ang promised land. After 40 days, nag-report sila kay Moses, kasama ang mga leaders. At alam ninyo, sa kanilang report, dala-dala nila ang ebidensya na totoong masagana ang lupain. Kumuha sila ng isang putol ng ubas, 2 tao pa ang nagbuhat. Nakapingga pa sila. 2 tao. Sabi nila, totoo nga na sagana ang lupain. Ito ang katibayan. Ito ang prutas. Sumunod yung salitang pero. Pero, higante ang mga naroroon. Matataas ang kanilang mga walls. Sa tingin namin, tayo ay mga tipaklong lang sa mga taong ito. Yun ang problema. Sa kabila na sinabi na ng Diyos ang kanyang pangako, sinabi na ng Lord kung ano ang promised land, at sa kanila ang promised land, at masagana ang lupain, nag-alinlangan ang mga taong ito sa magagawa ng Diyos. Narinig nila, nakita nila, pero hindi sila nakasuko. Yun ang problema sa mga taong ito. Hindi nila isinuko sa Panginoon ang lahat. Anong pinili nila? Pinili nilang matakot at magrebelde sa Panginoon. Nasa Kadesh Barnea na sila. Ilang hakbang na lang, promised land na. Pero dahil doon, hindi sila nagpasakop sa Panginoon. Ano nangyari? Sabi ng Panginoon, 40 araw ang mga spies sa promised land. Bawat araw ay katumbas ng 1 taon. At dahil doon, 40 years silang paikot-ikot sa wilderness. So maliwanag ang tinuturo ng Hebrews. Actually, kung titignan natin sa chapter 3, verse 19, connected ang unbelief sa disobedience. Dahil sa kanilang unbelief, nag-disobey sila sa Panginoon. Impossible na sasabihin mong naniniwala ka sa Diyos, pero hindi ka sumusunod. Hindi. Maliwanag ang sinasabi ng kanyang salita, na ang unbelief at ang disobedience ay connected sila sa isa't isa. So maliwanag na
Posible na naiintindihan natin ang word ng Panginoon, naririnig natin ang word ng Lord, nakikita natin ang mga gawa ng Diyos, naniniwala naman tayong totoo siya, pero walang surrendering, walang pagbabago. Kasi ang tunay na pagsuko or ang tunay na transformation nangyayari kapag ang revelation ay humahantong sa repentance at faith. Anong ginawa ng mga Israelita? Meron bang tugon ng pagsisisi at pananampalataya? Wala. Kaya walang transformation. Number 5, we go astray in our hearts through unbelief. Anong sinabi ng kanyang salita? They always go astray in their heart. Okay. Yung salitang they always go astray, hindi yan minsanan. Yan ay tuloy-tuloy. Yan ay continuous action. Paulit-ulit, ito ay habitual. Ngayon, hindi doon nag-end. Yung sumunod na phrase dyan ay in their heart. Sa biblical sense, ang heart ay center ng pag-iisip, center ng decision, at center ng ating will. Ulitin ko, sa Bible, kapag sinabi nating heart, yan ay center ng ating will, center ng decision making, at center ng ating pag-iisip. So ganito ang pinopoint ng verse 10b, ang problema ay hindi lamang external behavior, kundi ang internal condition. Ang problema ay ang kanilang puso. So ipinapakita diyan na ang mga Israelita, yung kanilang unbelief, yung kanilang pagdadoubt sa Panginoon, yung kanilang pagre-reject sa Panginoon, yung kanilang pagre-rebelde sa Panginoon, sa kabila ng ginagawa ng Lord sa kanila, ang problema talaga ang position ng heart. Ang tanong ko, kumusta naman ang iyong puso? Kumusta ang condition ng iyong puso? Kumusta ang position ng iyong puso? Kaya ang tanong natin ay, paano nagsisimulang maligaw ang puso ng tao palayo sa Diyos? First, forgets past faithfulness. Ito ang pinakaunang step ng paglayo, ang forgetfulness. Mabilis makalimot ang puso. Kaya nga mapansin ninyo sa Old Testament, kapag nag-prophesy ang mga prophets, ano ang madalas na pambungad ng mga propeta? Ito ang sinasabi ni Yahweh na naglabas sa inyo sa Egypt. Bakit gano'n na lang? Puro itong mga propeta, iba-ibang mga propeta, pero para-parehas ang introduction. Si Yahweh na naglabas sa inyo sa Egypt. Bakit laging yon? Kasi kung pansinin natin, in the book of Deuteronomy, pinapaalalahanan sila ng Panginoon na huwag kalimutan ang lahat ng kanyang mga ginawa. So yun ay paalala sa mga Israelita. Kasi nga, madalas silang makalimot. Kaya kapag nagsesend si Lord ng mga prophets, sinasabi ng Lord, ako ang Diyos na naglabas sa inyo mula sa Egypt. Ngayon, bigyan ko kayo ng halimbawa. Nung sila ay lumabas sa Egypt, actually, bago sila lumabas sa Egypt, nagkaroon ng 10 plagues, right? Gumawa ang Diyos ng mga dakilang milagro, dakilang mga himala, na kung saan ito'y paghahamon ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan ng mga Egyptians. Then pagkatapos nun, lumabas sila ng Egypt. At mayroong problema nasa harapan nila. Papaano sila tatawid sa dagat na pula? So anong ginawa ni Lord? Hinati ng Panginoon ang dagat na pula. Ngayon, pagkatapos na hinati ng Diyos ang dagat na pula, sumunod na story roon, nauhaw ang mga Israelita. At nung sila'y nauhaw, ano ang kanilang ginawa? Sila ba'y tumawag ng may pasasalamat sa Diyos? Hindi. Sila'y nagreklamo sa Panginoon, inaaruga ba kami ng Diyos? Mahal ba kami ng Diyos? Ang Diyos pa rin ba'y nasa aming kalagitnaan?
Ito ba ang dahilan kung bakit kami nilabas ng Diyos sa Egypt dahil walang sapat na paglilibingan, idinala kami rito sa wilderness para mamatay? Kinwestiyon nila ang goodness ng Diyos. Kinwestiyon nila ang faithfulness ng Diyos. Ang bilis nilang makalimot. Katatapos lang ng milagro ng Panginoon, ang paghahati ng dagat. Pero kinalimutan nila ang ginawa ng Diyos na ito. Yun ang problema. Maraming mga tao, maraming mga Kristiyano, maraming mga nasa church ng Panginoon, pagkatapos ng lahat ng ginawa ng Diyos, kinalimutan nila ang mga ginawa ng Panginoon. Kinalimutan nila ang kabutihan ng Diyos. Yun nga ang sabi ko, ang pinakaunang step ng paglayo ng tao sa Diyos ay ang forgetfulness. Mga kapatid ko, kung nalalayo ka sa Panginoon, sa problema dyan, ang forgetfulness. Nakalimot ka. Nakalimot ka. Nakalimutan mo ang mga ginawa ng Diyos. Hindi nyo ba alam na sinabi mismo ng Bible na pinapapatak ng Diyos ang ulan sa masama at sa mabuti? Pinasisikat niya ang araw sa masama at sa mabuti. Napakabuti ng Diyos. Pero madalas kinakalimutan natin ang kabutihan ng Diyos. Ano ginagawa natin? Nagdadaw tayo sa Kanya. Nagrereklamo tayo. Na parang yung sinasabi natin parang hindi nag-aaruga ang Diyos. Na parang hindi nagmamahal ang Panginoon. Pero ang katotohanan, patuloy na ipinaparanas ng Diyos ang Kanyang kabutihan sa bawat araw. So ipinapakita diyan, ang problema ay ang pagkalimot ng tao. Ang puso natin mabilis makalimot sa faithfulness ng Diyos kapag dumaraan tayo sa mga problema, sa mga pagsubok. Pag mayroong pagsubok, saan tayo nakafocus? Sa problema, sa pagsubok. Hindi natin inalala ang kabutihan ng Diyos, ang Kanyang faithfulness, ang Kanyang ginawa. Yun ang nangyari sa mga Israelita. Mga kapatid ko, anong tinitingnan ninyo? Ano ang focus ninyo? Pero kapag pinagdaraanan ngayon, ang tanong ko, nagre-reklamo ka? O nagpapasalamat ka sa Diyos? Merong purpose ang Panginoon kung bakit tinalaw niya ang mga bagay na yan. Maaring yan ay gentle nudge ng Panginoon para bumalik ka sa Kanya. Maaring yan ay gentle nudge ng Panginoon para ikaw ay ma-restore. Maaring yan ay gentle nudge ng Panginoon para ilagay mo ang iyong pananampalataya kay Jesucristo. Ang ikaw ay maligtas. Sa mga mananampalataya, yan ay purpose ng Panginoon para ikaw ay bumalik sa Kanya, ma-restore ka. Bumalik ang first love mo sa ating Panginoong Hesus. Dahil possible na sa mga ilang buwan, sa mga nakaraang buwan, ay nanlamig ka sa Panginoon at nawala ang first love mo sa Kanya. So yan ay gentle nudge ng ating Panginoon. Huwag mong kalilimutan ang kabutihan, ang katapatan ng ating Panginoon. Dahil tandaan ninyo, ang forgetfulness ay hindi lamang yan memory loss, kundi yan ay spiritual neglect. Kapag hindi ka actively na nire-recall ang faithfulness ng Diyos, nagiging dominant ang fear at ang doubt. Pangatlo, losses reverence through familiarity. Ang problema diyan ay ang reverence. Habang tumatagal, ang puso ay nawawalan ng reverence dahil sa familiarity. Kaya yun ang sinabi mismo ng author sa chapter 3. Kaya nga, kinote niya mismo ang Psalm 95. Ang Israel, araw-araw nakikita ang miracles. Pero imbes na tumugon sila ng may pasasalamat, pananampalataya sa Diyos, at lumalim ang kanilang pag-worship sa Panginoon, naging casual at careless ang kanilang attitude sa Diyos. At ano naging resulta? Disrespect and complaining. Kaya yan ang makikita natin in Numbers chapter 14. Kaya maliwanag mga kapatid ko, ang reverence ay hindi talaga siya automatic. Kailangan natin itong i-maintain. Kasi minsan, nasasanay na tayo sa mga spiritual things
Pero dahil nga sa spiritual neglect, ano nangyayari? Nawawala ang sense of awe natin sa Diyos. Ito yung dahilan kung bakit mayroong warning sa chapter 12 verse 28 ng book of Hebrews. Mayroong warning. Actually, maging dito nga sa chapter 3, mayroong warning ang Diyos. Sa chapter 12 naman, verse 28 ng Hebrews, tinuruan tayo na mag-serve with reverence and awe. So ganito dapat tayo mag-serve. Hindi lang basta't maglilingkod ako sa Diyos, kundi naglilingkod ka with reverence and awe. Kasi possible na naglilingkod ka, then meron lang konting matigas ang ulo, reklamo ka na kaagad. Kulang na lang panalangin mo, Lord, tanggalin mo na nga itong member kong ito. Sobrang tigas ng ulo. Nawala ang reverence and awe. Ito ang kahalagahan ng pagsaserve natin, na mayroong reverence and awe. Maging sa pag-awit natin, hindi dapat mawala ang reverence and awe. Sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, sa pagbabasa natin ng Bible, huwag mawawala ang reverence and awe sa Panginoon. Minsan kasi dahil sa nabasa na natin ang buong Bible, ilang beses na natin nabasa ang buong Bible, wala na ang reverence and awe. Maging sa mga awiting makalangit, dahil sa familiar na tayo sa kanta, wala na ang reverence and awe. Ina-enjoy na lang natin ang mga awiting makalangit dahil gusto natin yung kanta, hindi dahil sa nandoon ang pag-honor natin sa Diyos. Mga kapatid ko, sino ba talaga ang ating awit? Sino ba ang ating inaawitan? Bakit nga ba tayo umaawit? Bakit ba tayo nagbabasa ng Bible? Bakit ba tayo nagse-serve? Ulitin ko, ang sinabi ng Hebrews chapter 12 verse 28, ang ating pagse-serve with reverence and awe. Pagpapasok ako sa church ng Panginoon, sa church building, naroon ba ang reverence and awe? Sa pagbuklat ko ng Bible, naroon ba ang reverence and awe? Sa aking pag-attend sa life group, sa paglilid sa life group, naroon ba ang reverence and awe? Mga kapatid, huwag magkaroon ng over-familiarity sa Diyos. Totoong siya ang tatay natin. Pero huwag mawawala ang reverence and awe. Pangatlo, develops a pattern of unbelief. Ang paglayo ay hindi lang isang decision. Ito ay nagiging isang pattern. Ang Hebrews chapter 3 verse 10, ang sabi mismo ng Panginoon, they always go astray. Ipinapakita rito ang consistency. Na kung saan ang mga Israelita ay mayroong lifestyle of unbelief. May need, magdadoubt sila sa Panginoon, magrereklamo sila, magre-rebelde sila. Yun ang cycle. Lagi at laging bumabalik sila sa doubt, disobedience. So yun ang problema sa mga taong ito. Alam ninyo, ang unbelief, biblically speaking, hindi talaga siya neutral. Hindi neutral ang unbelief. Habang inuulit ito, lalong lumalalim at nagiging habit ng ating puso. Kaya kailangang ma-deal ang unbelief. Kaya nga ito ang warning Sa Hebrews chapter 3 verse 13, makikita natin next week ang problema sa pagmamatigas ng puso. Kaya kapag tuloy-tuloy ang pagmamatigas ng puso, ng pagtanggi sa Panginoon, mas nagiging mahirap ang mag-respond sa Kanya. So ganito ang pattern. Makabalik natin, may doubt. Diba? Need, then magda-doubt sila, then hindi sila magtitiwala sa Diyos, hindi sila susunod sa Panginoon, then uulitin na naman, ganun ang cycle. And last,
Number 6, we miss God's rest because of persistent unbelief. Verse 11, I swore in my wrath, they shall not enter my rest. Ang verse na ito ay solemn conclusion ng rebellion ng Israel doon sa wilderness. Ang quotation na ito ay galing mismo sa Psalm 95. Historically, tinutukoy mismo ito doon sa mga generation na lumabas na kasama ni Moses mula sa Egypt na hindi nakapasok sa promised land. Ang 20 years old pataas. Bakit? Dahil sa kanilang unbelief. Ano ang story doon? Yung sa Numbers chapter 14. Tumanggi silang pumasok sa promised land. Sabi ng Lord, pasok na kayo sa promised land. Sabi nila, ayaw namin. May mga higante. May mga kalaban. Kaya nga sumunod ang statement doon, they shall not enter my rest. Ano ang meaning nito? Siyempre, mahalaga, titignan natin sa immediate context. Ano ang immediate context? Yung henerasyon na kasama mismo ni Moses, ang 20 years old pataas, literally hindi makakapasok sa promised land. At sila ay magwa-wander for 40 years. Ngayon, bakit ito ang kinote ng author? Ano ang kaniyang ipinupunto? Na ang unbelief ang siyang dahilan kung bakit maraming mga tao hindi makakapasok sa langit. Ang problema sa tao, ang kanilang paniniwala ay ang kanilang good works. Ang morality, ang religion. Ang akala ng tao, yon ang makapagdadala sa kanila sa heaven. Ulitin ko, ang akala ng tao, ang makapagdadala sa kanila sa heaven ay ang kanilang good works, ang morality, ang religion. Ang sabi ng Panginoong Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Nung sinabi ng Panginoon ang the, it means He is the only way. Siya lang ang daan. Siya lang ang katotohanan. Siya lang ang buhay. I mean, sa Kanya lamang magkakaroon ng buhay na walang hanggan ang isang tao. Walang iba. Hindi ang religion, hindi ang good works, hindi ang morality. So kailangan talaga ng tao ang pananampalataya sa Panginoong Jesus. Kaya ang tanong, paano nagre-resulta ang persistent unbelief sa pagkawala ng rest ng Diyos? First, rejects God's invitation to trust. Ang unbelief ay hindi lang basta't doubt. Ito ay rejection ng invitation ng Diyos na magtiwala. Na sinasabi ng Panginoon sa mga Israelita dun sa Numbers chapter 14, magtiwala kayo. Ako mismo magdadala sa inyo sa promised land. Pero ayaw nilang pumasok sa promised land. Nag-alinlangan sila sa Diyos, ni-reject nila ang invitation ng Diyos. So sino lang nakapasok sa promised land? Sa generation na yon, sa 20 years old pataas, ay walang iba kundi si Joshua at si Caleb. Kaya sa buong journey ng Israel, ang Diyos patuloy na tumatawag sa kanila. Tinatawag sila ng Panginoon na magtiwala sa Kanya. Binigyan sila ng Diyos ng promises, na maraming mga signs, ng provision, pero anong ginawa nila? Ni-reject nila ang invitation ng Diyos. Kaya makikita natin na ang unbelief ay active resistance. Hindi ito isang passive weakness. Ito ay active resistance. Pangalawa, refuses to respond in faith to God's word. Ang rest ng Diyos ay hindi automatic yan. Kailangan tanggapin mo ito ng mayroong pananampalataya. Kaya next week, na pag-aaralan natin sa lesson 3,
Binanggit doon sa verse 2 ng chapter 4, not next week pala, next month. Sa chapter 4, verse 2, na kung saan, ang sabi roon, na narinig nila ang salita ng Diyos pero hindi sila tumugon ng mayroong pananampalataya. Yun ang problema roon. Narinig nila ang word ng Panginoon pero walang pagtugon ng pananampalataya. Nakita nila ang gawa ng Diyos pero walang pagtugon ng pananampalataya. Naranasan nila ang pagkilos ng Diyos pero walang tugon ng pananampalataya. Hindi sila nagtiwala sa sinabi ng Panginoon. Pangatlo, results in sworn judgment of exclusion from God's rest. Ito ang pinaka-serious na part. Ang unbelief ay nagre-resulta ng divine judgment. Anong sabi ng Panginoon? I swore in my wrath. Anong ibig sabihin niyan? Ito ay hindi isang casual statement. Ito ay solemn oath ng Diyos. Nung dineclare ng Panginoon, sa generation ni Moses, hindi sila papasok sa promised land dahil sa kanilang unbelief. Nangyari ngayon. Ang sinabi ng Lord, they shall not enter my rest. So ito'y pagpapakita ng exclusion. Bakit? Dahil ayaw ba ng Diyos na sila'y papasukin? Hindi. Dahil tumanggi silang pumasok sa promised land. Theologically, ang ultimate rest na tinutukoy diyan ay salvation. Ang patuloy na unbelief ay hahantong sa eternal separation from God. Kaya, ano dapat nating gawin? Sa Hebrews chapter 3 verse 9b to 11, nakita na natin na ang mga Israelita, sa kabila na nakita nila ang works ng Panginoon in that 40 years, marami sa kanila ang hindi nakapasok because of unbelief. So, ang pinapakita diyan, ang problema ay hindi exposure, kundi ang tugon ng puso. Kaya ano dapat natin gawin? First, respond to God's voice. Tumugon sa tinig ng Panginoon. Balik tayo ulit doon sa Numbers chapter 14. Sabi ng Lord, pumasok na kayo sa promised land. Yan ang ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Yan ay masaganang lupain. Ibinigay ko na yan sa inyo. Hindi sinabi ng Lord, pumasok kayo sa promised land para mamatay. Ang sinabi ng Panginoon, pumasok kayo, sakupin ninyo yan. Ipinangako ko yan sa inyo. Sagana ang lupain yan. Pero anong problema? Tumugon ba sila na may pananampalataya? Nagreklamo sila, nagrebelde sila sa Panginoon. Alam ninyo, ganyan din nangyari nung panahon ng ating Panginoong Hesus. Nakita nila mga miracles ng Panginoong Hesus. Nakita nila kung paano pinakain ng Panginoong Hesus ang 5,000 lalaki. Pinagaling ng Panginoong Hesus ang mga may sakit, ang mga may karamdaman, ang mga may kapansanan, ang bawat humawak ng laylayan ng damit ng ating Panginoong Hesus, nararanasan nila ang miracle ng Panginoon. Pero ano nangyari? Marami pa rin sa kanila ang hindi nanampalataya sa Panginoong Hesus. Ni-reject nila ang Panginoong Hesus. Yun ang sinabi mismo ng John chapter 12, verse 37. So anong itinuturo niyan? Posible na nakikita mo ang milagro ng Diyos, naririnig mo ang kanyang mga salita, exposed ka sa power ng Diyos, pero wala ang tugon ng pananampalataya. Maraming mga tao regular sa church, nakakarinig ng mga preachings, ng mga teachings, na-experience nila ang answered prayer, pero walang personal na tugon, nananatiling unchanged pa rin ang kanilang heart. Kaya mga kapatid, sana ang naririnig nating mga preaching at mga teaching ay huwag sana nating ipagsawalang bahala. Tanggapin natin ito, yakapin natin ito, i-allow natin ang kanyang salita na siyang maitanim sa pusong ito. Na ang kanyang salita ang siyang bumago mismo sa atin. Na ang kanyang salita ang siyang mag-convict sa atin. Na ang kanyang salita ang siyang mag-expose sa atin.
Dahil ang kanyang salita ay makapangyarihan, higit pa sa alinmang tabak na magkabilay talim. Kaya sana, ang kanyang mga salita ay ialaw natin sa ating buhay. Sa mga hindi pa nananampalataya kay Kristo, ito ang panawagan ng Diyos sa inyo. Na mismo ang ating Panginoon ang siyang nag-i-speak sa ating kalagitnaan. Tinatawag tayo ng Diyos, ini-invite ka ng Panginoon. Ilalagay mo ba ang pananampalataya mo kay Jesucristo? Magtitiwala ka ba kay Jesucristo? Sa mga nanampalataya na, maring ang tagal mo na sa Panginoon, nanampalataya ka sa Panginoon, at kabilang ka nga sa pamilya ng Diyos. Pero ikaw ay depressed. Sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng kapahingahan. Sa Panginoon, masusumpungan ang tunay na kapahingahan. Yan ang invitation ng Panginoon. Nakakaramdam ka ng matinding pagkapagod, matinding pagkalungkot. Ikaw ay stress, ikaw ay depressed. It's time na magpahinga ka sa Panginoon. Possible ang kapahingahan ay maranasan mo sa buhay na ito. Kahit troubled ang situation, possible ang peace ng Panginoon. Kaya nga yun ang sinasabi mismo ng kanyang salita in Colossians, na mag-rule ang peace sa inyong mga puso. Possible yon. Hindi tayo nagre-reproduce ng peace. Nasa atin ang peace ng Panginoon nung tayo nanampalataya sa Kanya. Pero kailangan na ito ay mag-manifest sa atin. Kailangan tayo mag-grow mismo sa kapayapaan ng Panginoon. Kaya posible na kahit troubled ang situation, magro-rule ang peace ng Panginoon at naroon ang tunay na kapahingahan. Pangalawa, remember God's faithfulness. Laging pinapaalalahanan ng Diyos ang mga Israelita na huwag kalilimutan ang kabutihan, ang katapatan ng Panginoon. Kaya nga nung lumabas, yung mga kasama mismo ni Joshua, nung sila ay papasok na sa Promised Land, nung sasakupin na nila ang lupang pangako, hinati ng Panginoon ang ilog Jordan. At anong ginawa ng Panginoon? Anong sinabi ng Panginoon kay Joshua? Sinabi ng Lord kay Joshua, Joshua, maglagay kayo ng mga bato dyan mismo sa ilog Jordan na nagpapaalala sa aking mga ginawa. Bakit ito sinabi ng Panginoon? Dahil mabilis tayo makalimot. Alam niyo, pag nagpe-pray ako, lagi kong binabanggit ang mga ginawa ng Diyos sa mga nakaraan. Ang kanyang pagtugon sa aking mga panalangin, ang mga miracle na kanyang ginawa, ang kanyang pakikipagtagpo, lagi kong inaalala yon. Bakit? Dahil ito ang nagbibuild ng aking tiwala sa Panginoon. Dahil may mga pagkakataon na nakakalimot ako sa Panginoon. Kaya lagi kong pinapaalalahanan araw-araw ang aking sarili, ang ginawa ng Diyos sa mga nakaraan. Kaya mga kapatid ko, mahalaga, every time na nagpe-pray tayo, naalala natin yung mga answered prayer. Hindi yung mga problema, hindi yung mga pagsubok, kundi yung mga ginawa ng Diyos sa atin sa mga nakaraan. Yan yung ating mga stones of remembrance. Naalala niyo ang ating Panginoong Hesus? Sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples, tara, tumawid tayo sa kabilang lawa. So sumakay sila ng bangka. Then pagkatapos, nung nasa kalagitnaan na sila, ang lakas ng alon ng dagat. At natutulog ang ating Panginoong Hesus that time. So ang mga disciples busy na ilabas ang tubig na pumapasok sa bangka. Hanggang sa, syempre dami pumapasok na tubig sa bangka. Ginising nila ang Panginoon. Ang sabi nila, Lord, wala ka bang pakialam? Mamamatay na tayo. Tumayo ang Panginoong Hesus at inutusan niya ang hangin at ang alon. Tumigil ka at tumigil ito. Kumalma ang hangin at ang alon. Then pagkatapos sabi ng Panginoon, napakaliit ng inyong pananampalataya. Anong point ng Lord? Ang bilis makalimot ng mga disciples. Ano ang sinabi ng Panginoon? Tumawid tayo sa kabilang lawa. Hindi sinabi ng Panginoon, pumunta tayo sa lawa para lumubog.
Ang sabi ng Lord, tumawid tayo at pumunta tayo sa kabilang lawa. But along the way, dahil sa lakas ng hangin, dahil sa lakas ng alon, nakalimot sila. Hindi sinabi ng Lord na lumubog tayo sa gitna at mamatay tayo. Nung sinabi ng Panginoon sa Numbers chapter 14, pumasok na kayo sa promised land. Sakupin ninyo yan. Sa inyo yan. Hindi sinabi ng Panginoon, pumasok kayo sa promised land para mamatay kayo. Nakalimot ka agad ang mga Israelita. Sabi nila, ayaw namin pumasok. Mga kapatid ko, ano nararanasan mo ngayon? Feeling mo nakalimot ang Diyos? Hindi nakakalimot ang Diyos. Ikaw ang nakakalimot. Ang unang step ng paglayo sa Diyos ay ang forgetfulness. Bakit ka nalayo sa Panginoon? Nakalimot ka. Bakit ka nanlamig sa Panginoon? Nakalimot ka. Bakit ka nagrereklamo sa Diyos? Nakalimot ka. Wala bang ginawa ang Diyos sa inyo? Hindi mabilang-bilang ang ginagawa ng Diyos sa bawat araw. Ang paghinga natin, hindi natin binabayaran. Pero libreng binigay yan ng Diyos. Pero feeling natin, deserve natin yan eh. Kaya sinasabi natin, deserve kong maging magandang buhay kasi nga ako to eh. Deserve ko to, deserve ko to, deserve ko ito. Anong deserve mo? Kung usapang deserve, ang deserve mo, condemnation. Yun ang deserve natin. Pero bakit ginagawa ng Diyos ang mabubuting bagay na ito? Una, para tayo ay makalapit sa Panginoon ito, magtulak sa atin, para maghambol tayo sa harapan ng Diyos. Dahil yun ang sinabi ng kanyang salita, na ang kanyang goodness ang siyang naglilid sa atin para magrepent sa Panginoon, para tayo bumalik sa Kanya. So, ang napakagandang bagay na ginagawa ng Diyos sa atin ay hindi talaga natin deserve. Ito ay pagpapakita na ang Diyos ay mabuti, matapat, mapagmahal sa kabila na hindi tayo kaibig-ibig. Kaya mga kapatid ko, huwag kalimutan ang kabutihan ng Diyos. Huwag kalimutan ang katapatan ng Diyos. Panghuli, refuse unbelief's path. Ano ang nangyari sa mga Israelita? Tingnan ninyo lumabas sila sa Egypt, then hinati ng Diyos ang dagat na pula, then pagkatapos nandun na sila sa Kadesh Barnea. At mula doon sa Kadesh Barnea, sinabi ni Lord, pasok na kayo sa Promised Land. Anong tugon nila? Ayaw namin. Gusto namin, bumalik kami sa Egypt. At dumating pa sa point na ang kanilang interpretation na ang Egypt ang Promised Land. So, ibang path ang kanilang dinaanan. At anong sinabi ng Panginoon? Dahil sa inyong unbelief, magpapaikot-ikot kayo ng 40 taon sa wilderness. Na dapat Egypt to Promised Land ang nangyari, nag-wander ang marami. Nag-wander sila for 40 years. At nung maubos na yung generation na 20 years old pataas, 40 years, doon palang nakapasok sa Promised Land. Ang problema ay unbelief. Iba ang daan ng unbelief sa pananampalataya sa Panginoon. Tignan ninyo ang nangyari. Doon sa 12 spies, nung pumunta sila, pumasok sila sa Promised Land, parehas na nakita ng 12 spies na ito, lahat sila, nakita nila na ang Promised Land ay napakagandang lupa. Parehas din nilang nakita, itong 12 na ito, nakita nila ang mga higante. Nakita nila ang mga matataas na walls. Nakita nila ang mga chariots ng kalaban. Pero ang 10, ang sabi nilang, totoo na maganda ang lupang pangako, pero hindi natin kaya ang mga kalaban. Pero si Joshua at si Caleb, anong kanyang sinabi? Papasukin natin yon dahil ipinangako yun ng Diyos.
kasama natin ang Diyos. Ang Diyos ang makikipaglaban para sa atin. Napansin ninyo? Parehas na nakita nila ang higante, pero magkaiba ang perspective. Ang 10 spies ay mayroong mentalidad ng tipaklong. Yun ang problema. Ang grasshopper mentality. Ang grasshopper mentality ay victim mentality. Na kapag mayroong mga sitwasyon, pag mayroong mga problema, kapag mayroong mga pagsubok, alam nila na yun ang sisira sa kanila. Pero tignan ninyo ang mayroon si Caleb at si Joshua, ang victorious mentality. Hindi nila nakikita ang mga kalaban na sisira sa kanila. Nakikita nila itong mga ito na sila mismo magtatagumpay. Bakit? Dahil kasama nilang Diyos. Anong mayroon ka? Grasshopper mentality or victorious mentality? Parehas ng sitwasyon, parehas ng nakita, pero magkaiba ang perspective. Ano nakikita mo sa mga pagsubok? Stumbling block or stepping stone? Diyan makikita ang pagkakaiba ng nagtitiwala sa Diyos at sa taong hindi nagtitiwala sa Panginoon. Mga kapatid, refuse unbelief's path. Piliin nating magtiwala sa ating Diyos.